Umalingaw-ngaw ang tunog ng fluorescent lights sa ibabaw ng ulo ko habang sinusulat ko ang huling mga tala sa chart ng pasyente. Tahimik ang umaga sa aming maliit na klinika sa kanayunan ng Kenya, ang uri ng umaga kung saan ang pinakamalaking alalahanin ay kung kakayanin ng generator hanggang gabi. Bigla na lang naglaho ang kapayapaang iyon nang may tumunog na kakaiba mula sa pangunahing pasilyo. Hindi sigaw, hindi rin kaguluhan, pero parang kombinasyon ng dalawa na nagpatigas ng balahibo sa katawan ko. Itinulak ko ang upuan papalayo sa mesa at lumapit sa pinto. Nag-iisip kung ano ang maaaring nangyayari. Baka ahas, madalas kaming makakita noon, o baka babuo na naman na nakapasok. 2 beses na yon nangyari nung nakaraang taon. Pero nang lumabas ako sa pasilyo at tumingin sa entrance hall, tumanggi ang utak kong intindihin ang nakikita ng mga mata ko. Nakatayo sa gitna ng aming maliit na hospital lobby, walang galaw na parang estatwang gawa sa ginto at obsidian, ang isang malaking cheetah. Ang batik-batik niyang balat ay kumikislap sa ilalim ng matinding ilaw. Bawat itim na marka ay lumalabas sa tawny na balahibo parang tinta sa papel. Pero hindi lang ang presensya niya ang nagpahinto sa tibok ng puso ko. Mahigpit ngunit maingat na hawak sa bibig niya, inaalagaan niya na parang napakahalagang bagay ang isang maliit na bungkus ng batik-batik na balahibo. Isang sanggol na cheetah, ang anak niya. Ang paligid niya ay puro kaguluhan. May nurse na nakabangga ng metal tray at kumalat ang mga instrumento sa sahig na tumunog ng malakas. May matandang lalaki na naghihintay ng gamot para sa presyon, natigilan sa upuan, nakabuka ang bibig, malaki ang mga mata. May batang ina na yakap-yakap ang sanggol at nakasandal sa sulok, bumubulong ng mga panalangin. Nawala na ang 2 orderly, marahil nagtago sa likurang mga kwarto. Pero walang reaksyon ng cheetah. Nakatayo lang siya, tumaas at bumaba ang tagiliran niya sa bawat hinga. Ang mga kahangahangang kulay ambar na mata ay tumitingin sa buong silid na parang tao. Walang ungol, walang pagtiklop ng tainga, walang agresibong kilos. Bantay lang, naghihintay lang. 4 na taon akong nagtrabaho sa Wildlife Conservation Project sa Masai Mara bago ako lumipat sa klinikang ito. 4 na taon ng maagang umaga, sinusubaybayan ang malalaking pusa sa mataas na damo. Tumutulong sa mga veterinarian na gamutin ang nasugatan na hayop, natututo kung paano basahin ang kilos ng mga nilalang na kayang pumatay ng mas mabilis pa sa kurap ng mata. Ang karanasang iyon lang ang nagpigil sa akin na tumakas tulad ng iba. Kasi naintindihan ko ang nakikita ko, hindi ito mandaragit na nangangaso, hindi ito hayop na naghahanap ng biktima. Ito ay isang inang nahahapis. Dumating ang mga ranger ng Kenya Wildlife Service sa loob ng 10 minuto na talagang himala sa malayong lugar na ito. 4 na lalaki sa maalikabok na uniforme ay pumasok mula sa entrance na may nakataas na baril at mga daliri malapit na sa gatilyo. Ang pinuno, isang matipunong lalaki na may uban sa gilid ng ulo at may mga peklat sa braso, agad na itinuon ang baril sa cheetah. Kumilos ako nang walang pag-iisip. Humarang ako sa pagitan ng baril at hayop, nakabukas ang mga braso, malakas ang boses na lumalabas. Sinabi kong huwag silang barilin. Sinabi kong may karanasan ako sa malalaking pusa. Sinabi kong kung gusto ng cheetah na saktan ang kahit sino, mayroon na sana kaming nasugatan sa halip na ganitong sitwasyon. Tumingin sa akin ang pinuno na parang nawala ang ulo ko, siguro nga. Pero may something sa boses ko o baka sa imposibleng kalmadong asal ng cheetah na nagpadalawang isip sa kanya. Ibinaba niya ang baril ng kaunti, tapos ng kaunti pa. Sa huli, tumango siya at sininyasan ang mga tauhan na huminto kahit na malinaw niyang sinabi na babarilan nila sa unang senyales ng agresyon. Humarap ako sa cheetah, hindi pa rin siya gumalaw. Nakatuon sa akin ngayon ang mga gintong mata at malapit na nakita ko ang mga bagay na hindi ko napansin kanina.
ang mga tadyang nakita sa ilalim ng balahibo, ang kapanglaw ng balahibo na nagpapakita ng malnutrisyon, ang bahagyang panginginig ng mga binti na nagpapahiwatig ng pagod. Hindi healthy ang hayop na ito. Halos hindi na nga niya kayang suportahan ang sarili. Lumapit ako ng dahan-dahan, isa-isang hakbang, nakabukas at nakikita ang mga kamay, hindi direktang nakatingin upang hindi mukhang banta. Mababa at matatag ang boses, bumubulong ng mga walang kahulugang tunog na ginagamit ko dati kapag lumalapit sa nasugatan na wildlife sa reserve. Unti-unting lumiliit ang distansya sa pagitan namin, 10 metro, 8 metro, 5 metro. Sa humigit kumulang 3 metro, ginawa ng Cheta ang isang bagay na mananatili sa akin habang buhay. Ibinaba niya ang eleganting ulo ng napakaingat na parang hinahawakan ang mas mahalaga pa sa mga diamante at inilapag ang sanggol sa malamig na sahig. Pagkatapos ay umatras ng ilang hakbang, umupo at tumingin sa akin ng walang banta. Desperasyon lang, pag-asa lang, ang pakiusap lang ng isang ina para sa kahit sino na iligtas ang anak niya. Lumuhod ako sa tabi ng maliit na nilalang at agad na nanlumo ang puso ko. Ang sanggol ay bata pa, siguro 2 linggo lang, sapat na maliit na kasya sa 2 palad ko. Halos hindi pa nakabukas ang mata, malabo at hindi nakatuon. Ang paghinga ay mababa at hindi regular na tumutunog sa maliit na dibdib. Nang hipuin ko ang balahibo niya, ang init na lumalabas sa maliit na katawan ay nagsabi sa akin ng lahat tungkol sa lagnat niya. Nang dahan-dahang kurutin ko ang balat sa leeg niya, na natiling nakatayo ito ng ilang segundo bago unti-unting lumambot, isang senyales ng matinding dehydrasyon. Namamatay ang sanggol na ito. Kung walang tulong, ilang oras na lang ang natitira sa kanya. Naglabas ng tunog ang inang Cheta nang buhatin ko ang anak niya mula sa sahig. Hindi eksaktong ungol, mas parang vocalization ng purong sakit na umalingaw-ngaw sa loob ng dibdib ko. Pero hindi siya umatake, hindi man lang siya tumayo, nanood lang siya, tensyonado ang bawat kalamnan. Pinagkakatiwalaan ako sa pinakamahalagang bagay sa mundo niya. Lumabas na ang mga katrabaho ko sa pagtatago dahil sa kuryosidad o tungkulin o pareho. Nagsigaw ako ng mga utos habang dinadala ko ang sanggol sa aming maliit na procedure room, salin para sa dehydrasyon, broad-spectrum antibiotics para sa kung anumang impeksyon na sumisira sa sistema niya, pampababa ng lagnat para sa napakataas niyang temperatura. Hindi kami veterinary clinic at wala kaming specialized equipment, pero may sapat kaming basic supplies para subukang patatarin siya. Sumunod sa amin ang Cheta. Tahimik siyang lumakad sa pasilyo, hindi pinapansin ang armadong mga ranger na sumusubaybay sa bawat kilos niya gamit ang mga baril. Ang mga pasyente ay sumandal sa mga dingding habang dumadaan siya. May bumagsak na clipboard na tumunog. Pero ang ina ay nakatingin lang sa anak, nanonood sa pintuan ng procedure room habang sinusubukan naming iligtas ang buhay niya. Tumagal ng mga oras, patuloy kaming nag-improvise. Inangkop ang mga human medical technique para sa pasyenteng walang 1 kilo ang timbang. Ang sanggol ay matinding malnutrition bukod pa sa lahat. Ang maliit na katawan ay gumagamit ng reserves na wala para labanan ang impeksyon na hindi niya kayang talunin mag-isa. Maraming beses na akala ko talagang mawawala na siya. Pero unti-unti, dahan-dahan, nagsimulang maging stable ang mga vital signs. Naging mas madali ang paghinga, nagsimulang bumaba ang lagnat. Sa buong panahon, hindi umalis ang ina sa pwesto niya sa pintuan. Hindi siya gumawa ng agresibong kilos sa kahit sino sa amin. Minsan, naglalabas siya ng parehong malungkot na tunog, lalo na kapag sumisigaw ang anak niya sa procedure. Pero parang nauunawaan niya sa malalim na paraan na sinusubukan naming tumulong. Samantala, abala ang mga ranger sa pag-unawa kung paano nakarating ang wild cheetah sa aming hospital lobby.
Nag-interview sila ng mga witness, sinuri ang footage mula sa ilang security camera sa bayan, sinundan ng trail pabalik sa maalkabok na mga kalye. Ang natuklasan nila ay nakababahala. Nakita ang cheetah sa madaling araw sa gilid ng bayan, bit-bit na ang sanggol. Sinabi ng mga witness na may layunin ang paglalakad niya sumusunod sa mga anino at side street, umiiwas sa direktang kontak sa mga tao habang patuloy na papunta sa sentro ng bayan. Ang trail ay bumalik ng higit sa 15 kilometro sa isang abandonadong industrial compound na matagal nang pinagdududahan ng mga lokal. Nakipag-ugnayan ang mga ranger sa mga superior. Nakipag-ugnayan ang mga superior sa Wildlife Crime Unit. Sa loob ng ilang oras, may drone na lumilibot sa ibabaw ng compound, nagpapadala ng mga larawan na nagpapangitlog sa mga seasoned officers. Ang tinatawag na abandonadong compound ay aktwal na holding facility para sa illegal wildlife trafficking. Ang aerial footage ay nagpakita ng dosenang mga hawla na siksikan sa maalkabok na bakuran. Bawat isa ay naglalaman ng mga hayop na hindi dapat nandoon. Malalaking pusa, primate, reptile, ibon at iba pang species ay nakasiksik sa mga kulungang napakaliit para sa kanila. Nag-init sa ilalim ng walang awang init ng Africa na may kaunting tubig at mas kaunting pagkain pa. Napagpasyahan na magsagawa ng agarang raid bago maalerto ang mga trafficker at posibleng sirain ang ebidensya sa pamamagitan ng pagpatay sa mga hayop. Hiniling sa akin na sumama sa team bilang wildlife specialist, taong makakapag-assess ng mga hayop at makakatulong sa coordination ng pag-aalaga nila. Ang nasaksihan ko nang pumasok kami sa compound na iyon ay multuhin ako hanggang sa huling araw ng buhay ko. Ang amoy ang unang tumama, nakakasukang halo ng dumi ng hayop, bulok na pagkain, at iba pa parang desperasyon na nabigyan ng pisikal na anyo. Tapos, ang mga tunog, isang koro ng mga distressed na vocalization mula sa mga nilalang na nakalimutan na kung ano ang pag-asa. At sa huli, ang mga nakikita, linya-linya ng kalawang na mga hawla na naglalaman ng ilan sa pinakamagagandang nilalang sa mundo, naging mga anino na lang ng kung ano dapat ang anyo nila. Nakahiga ng walang galaw ang isang batang lalaking leon sa isang hawla. Ang mane ay may butas-butas at pangit. Ang mga mata ay walang laman ng matinding espiritu na dapat nasusunog doon. Sa hawla sa tabi niya, isang leopard ang nag-iikot ng walang hanggan. Ang mga tadyang ay malinaw na nakikita sa batik-batik na balahibo, ang mga kalamnan ay nasayang dahil sa kawalan ng paggamit. Sa ibaba ng linya, may inang cheetah na protektado ang sarili sa ibabaw ng sanggol, mahina ang pagsinghal sa kahit sino mang lumapit, sobrang pagod na para gumawa ng tunay na depensa. May mga primate din, isang batang gorila na nakaupo sa sulok ng maliit na hawla, umaayon pabalik-balik sa self-soothing motion na nagsasalita ng malalim na psychological trauma. Ang mga mata niya nakakadurog ng puso dahil kamukha ng mga mata ng tao, sumusunod sa akin na may desperadong katalinuhan na nagpasara sa lalamunan ko. Nang buksan ko ang hawla niya, niyakap niya ang maliliit na braso sa leeg ko at ayaw bitawan. Kumapit sa akin na parang ako ang unang mabait na pagkahawak na naranasan niya sa loob ng mga buwan. Ang mga pangulin, ang mga kakaiba at kahangahangang armored na nilalang ay nakakulong sa mahigpit na protective balls, nanginginig sa bawat tunog. Iba't ibang uri ng exotic birds ang nakasiksik sa mga hawla, sira at marumi ang mga balahibo, masyadong mahina para sumigaw man lang. Ang maliit na koleksyon ng mga reptile ay nakahiga ng walang buhay sa mga lalagyan na walang wastong init o humidity. Ang mga cold-blooded na katawan ay unti-unting nagsasara. Mabilis ang mga pag-aresto. Karamihan sa mga trafficker ay sumuko ng walang paglaban. Alam nilang nahuli na sila. May isang lalaki na sinubukang abutin ang mga hawla na may sandata marahil para alisin ang ebidensya.
pero sinupil siya ng tactical team bago niya masaktan ang kahit anong hayop. Sa interogasyon, inilahad ng mga kriminal ang lawak ng operasyon nila. Ang compound na ito ay isang node sa malawak na international network na nagbibigay ng exotic animals sa mga mayamang collectors sa buong mundo. Ang mga customer ay mga bilyonaryo at oligarch na gustong magkaroon ng living status symbols, mga bihirang nilalang na ipapakita sa mga party o itatago sa private menageries. Ang isang sanggol ng cheetah ay maaring magkahalaga ng 15,000 dolyar o higit pa sa black market na ito. Ang sanggol ng gorilla ay mas mahal pa. Ang mga trafficker ay nag-operate ng wala pang 1 taon pero dosenang mga hayop na ang dumaan sa facility nila ipinadala sa hindi alam na kapalaran sa mga bansang malayo. Ang inang cheetah sa aming hospital, paliwanag nila, ay hinuli habang buntis at dinala sa compound sa nakakasuklam na kondisyon. Nanganak siya sa maruming hawla, ilang araw lang bago ang pagtakas niya. Nag-anak ng isang sanggol na agad na nagsimulang lumaban para mabuhay. Nakilala ng mga trafficker ang halaga ng healthy na sanggol ng cheetah at sinubukan nilang panatilihing buhay gamit ang random na mga gamot at kulang na pag-aalaga, umaasa na maibenta ang ina at anak bilang package sa isang collector na gusto ng magkatugmang set. Pero ang sanggol ay lumala araw-araw. Ang ina, pinakilos ng mga instinct na mas matanda pa sa sangkatauhan, parang nadama na namamatay ang anak niya at hindi siya ililigtas ng mga taong ito. Kaya ginawa niya ang imposible. Sinira niya ang kandado ng hawla niya, dumikit sa butas ng perimeter fence at dinala ang namamatay na anak ng higit sa 15 kilometro sa mapanganib na teritoryo para humingi ng tulong. Kung bakit pinili niya ang aming hospital, hindi na natin malalaman. Baka naaakit siya ng amoy ng antiseptic at gamot. Baka nakita niya ang mga taong nakasuot ng puting uniforme at gumawa ng instinctive connection. Baka simpleng tadhana lang. Pero kahit ano ang nag-guide sa kanya, ang desperadong maternal na paglalakbay na iyon ay nakaligtas sa buhay ng anak niya. Ang rescue operation sa compound ay tumagal ng natitirang araw at hanggang sa gabi. Bawat hayop ay kailangan ng assessment, stabilization at maingat na transportasyon. Ang batang leon ay kailangang sedahin at dalhin sa stretcher, masyadong mahina para maglakad mag-isa. Ang leopard ay lumaban sa tranquilizer gamit ang lahat ng natitira sa kanya na hindi na gaanong kalaki. Ang ibang inang cheetah ay tumanggap sa amin na lumapit nang nakita niya na walang pakay na masama sa anak niya. Ang sanggol ng gorilla ay nakatulog sa mga braso ko at kailangan ng dahan-dahang tanggalin para mailagay sa wastong transport container. Sa mga sumunod na linggo, ang nailigtas na mga hayop ay ipinamamahagi sa mga sanctuary at rehabilitation centers sa buong Africa at sa labas nito. Ang leon ay pumunta sa reserve sa South Africa. Ang leopard ay inilipat sa Big Cat Rehabilitation Facility sa Namibia. Ang ibang cheetah at anak niya ay nakahanap ng tahanan sa Protected Sanctuary sa Tanzania. Ang sanggol ng gorilla ay nagsimula ng mahabang proseso ng rehabilitasyon sa Primate Center sa Uganda. Ang mga pangulin, ang mga heavily trafficked at endangered na nilalang ay pumunta sa specialized facility na nakatuon sa kaligtasan nila. At ang inang cheetah na nagsimula ng lahat, kasama ang gumagaling na anak, ay binigyan ng tahanan sa isa sa pinakamahusay na wildlife sanctuary ng Kenya. Malawak na kulungan na may acacia trees para sa lilim, mataas na damo para sa stalking practice at sapat na espasyo para tumakbo ng buong bilis. Wastong nutrisyon, veterinary care, ligtas mula sa poachers, at ang kalayaan na mabuhay lang bilang cheetah na dapat mabuhay. Binisita ko sila 3 buwan pagkatapos. Dinala ako ng staff sa kulungan nila sa isang gintong hapon nang ang damo ng savana ay umaayon sa mahinang hangin at ang kalangitan ay umabot ng walang hanggan na asul sa ibabaw namin.
At nandoon sila. Nakahiga ang ina sa lilim ng lumalaking akasya, makinis na ngayon ang balahibo, ang katawan ay puno na sa malusog na laki. Sa tabi niya, halos hindi na makilala ang anak niya, hindi na mahina na bungkos ng lagnat at namamatay na mga organo, kundi matatag na batang tseta na may maliwanag na mga mata at walang hanggang enerhiya. Tumalon siya sa mga grasshopper, hinabol ang sariling buntot, tinakal ang mga gumagalaw na taingan ng ina niya na may nakakatawang determinasyon. Tinanggap niya ang mga kulit nito na may pasensya at pagmamahal, paminsan-minsan ay nagugroom sa batik-batik na ulo o dahan-dahang pinipigil kapag sobra na ang pagiging siga. Nang lumapit ako sa fence, itinanghal ng ina ang ulo at tumingin ng direkta sa akin. Sa mahabang sandali, ang mga kulay ambar na mata ay tumingin sa akin at nadama kong may something na dumaan sa pagitan namin. Recognition siguro o pasasalamat o simpleng pagkilala mula sa isang buhay na nilalang sa isa pa. Sinabi sa akin ng sanctuary staff na naging tanyag siya sa kanila dahil sa kalmado niyang ugali at pambihirang maternal skills. Ang anak niya ay umuunlad ng lampas sa lahat ng inaasahan at sa paglipas ng panahon, umaasa silang ilabas pareho ang mga hayop pabalik sa wild, sa protected area kung saan pwede silang mabuhay tulad ng itinadhana ng kalikasan. Nakatayo sa fence na iyon, nanonood sa inang ito at anak na naglalaro sa liwanag ng hapon, napag-isip ko kung ano ang nagdala sa amin sa sandaling ito. Ang pagmamahal ng ina ang nag-udyok sa kanya na gawin ang imposible, na talunin ang natural na takot sa mga tao, na maglakbay ng mapanganib na distansya sa hindi kilalang teritoryo, na maglakad sa loob ng building na puno ng species na nangkulong sa kanya at magtiwala na sa paraang hindi alam ay may tutulong. Isinakripisyo niya ang lahat para sa namamatay niyang anak. At dahil sa sakripisyong iyon, dahil sa walang hanggang maternal devotion, ang anak niya ay lalaki ngayong tumatakbong malaya sa savana sa halip na namamatay sa hawla ng trafficker o gumagawa ng mga tricks para sa entertainment ng mayamang collector. Naisip kong madalas nating minamaliit ang emotional lives ng mga hayop, itinatapon ang kanilang mga damdamin bilang instinct lang, ang kanilang mga bond bilang simpleng biology lang. Pero tumingin ako sa mga mata ng inang iyon nang ilagay niya ang anak sa paanan ko. Narinig ko ang sakit sa boses niya nang sumigaw ang anak. Napanood kong tumanggi siyang umalis sa tabi nito kahit napalibutan ng armadong lalaking kayang wakasan ang buhay niya sa isang saglit. Hindi iyon instinct lang, iyon ay pagmamahal. Purong, desperadong, all-consuming na pagmamahal na lumalampas sa species at tumataliwas sa paliwanag. Tumalon ang sanggol sa paru-paro at hindi nakuha, gumulong at bumangon na may nalilitong ekspresyon na nagpatawa sa akin ng malakas. Pinanood siya ng ina niya na parang may amused affection, tapos nag-stretch sa mainit na damo at pumikit. Sa wakas ay mapayapa na. Dahil naglakad ang isang ina sa hospital at humingi ng tulong, nakakuha ng second chance sa buhay ang isang maliit na cheetah. At habang nanonood sa kanya na naglalaro sa gintong liwanag ng isang hapon sa Africa, alam kong ang imposibleng paglalakbay niya ay sulit sa bawat mapanganib na hakbang.